Samantala, mga residential area sa Cainta sa Rizal muling binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Mula sa Cainta, may report si Audrey Goriseta ng PTV. Audrey, kamusta dyan? Dayan, inatasan na ni Cainta Municipal Mayor Keith Nieto ang Local Disaster and Risk Reduction and Management Council at ang Sangguniang Council para mag-convene ngayong araw upang paghandaan ang deklarasyon ng state of calamity sa munisipalidad ng Cainta. Ito'y kasunod ng muling pagtaas ng tubig baha sa mga residential area, regular na sa Imelda Avenue sa Cainta dahil sa pagbagsak ng tubig mula sa Antipolo. Ayon kay Cainta Mayor Keith Nieto, sa kanilang monitoring sa lagusan ng tubig sa Vista Verde Pump, bagamat pumaba ang water level ng Marikina na katabi lamang ng Cainta, muling tumaas ang tubig baha sa Imelda Avenue dahil anya sa malakas na ulan kagabi hanggang madaling araw o di kaya dahil sa pag-collapse ng gravity wall. Ang naturang gravity wall ang sumasalo at lagusan ng tubig mula sa taas ng bundok palayo sa mga residential area. Nanawagan ito sa mamamayan ng Cainta na patuloy na umantabay sa mga impormasyon mula sa lokal na pamahalaan hanggang sa magbalik sa normal ang kondisyon ng mga lansangan. Sa ngayon, pinaiiwas ng alkalde ang lahat ng mga mabababang uri ng sasakyan maging ang mga SUV na huwag munang dumaan sa Imelda Avenue dahil sa tubig baha. Samantala, ipinag-utos din ng alkalde ang pagbuo ng Sundown Clinic kagabi. Mula alas 6 hanggang alas 10 kagabi ay namahagi ang barangay San Isidro ng doxycycline para sa mga lumulusong sa baha upang maiwasan ang sakit na leptospirosis. Una itong ipinamigay sa Karangalan Village dahil ito din yung unang napuruhan ng pagbaha sa nakalipas na 4 hanggang 5 araw. Maagap namang naalalayan ang ilang kababayan nating na stranded sa labas ng mga village at residential area sa kahabaan ng Imelda Avenue dahil wala nang makapasok na mga sasakyan dulot ng hanggang bewang na taas ng baha. 5 units ng 6-wheeler trucks at 2 units ng 12-wheeler trucks ang ginagamit ngayon sa pag-rescue at paghahatid ng mga stranded. Ito naman ang truck and rescue deployment as of 6 a.m. ngayong umaga. Team 1 military truck ay nakaposisyon sa Karangalan Village at may ginagamit na plastic boat. Team 2 military truck ay ginagamit naman ngayon sa Village East at may kasamang aluminum boat. Yung ginagamit naman na truck ay nakadeploy ngayon sa Imelda Avenue mula sa Santa Lucia Mall. Yung pangalawang truck naman ay nakaposisyon sa Valley Golf at pwedeng maghatid hanggang sa Santa Lucia Mall. Yung pangatlong truck naman ay ginagamit ngayon sa Green Park Subdivision. At ang pang-apat na truck ay ginagamit naman para maghatid at mag-rescue sa Bayanihan Village at Don Mariano area. Kabilang sa mga hinatid ang ilang residente na naninirahan sa Karangalan Village, Green Park, Kasibulan, Village East, Bayanihan at yung mga bumabaybay sa kahabaan ng Imelda Avenue, maging sa Ortigas at Marcos Highway. Samantala, maasa naman ang alkalde na hindi aapaw ang Wawa Dam ng tuloy-tuloy dahil malaki ang epekto nito sa tubig baha sa Cainta. Paliwanag ng alkalde, sakaling maabot na ng water reservoir ang maximum safe level nito at magpakawala ng tubig, didiretso ito sa Marikina River at makaka-epekto sa tinatawag na backflow kapag binuksan na ang floodgate sa Manggahan, Pasig City. Kapag nangyari yan, hindi na makakalabas ang tubig galing sa outfall sa San Francisco at Bully Creek at tataas ang tubig sa karamihan ng barangay sa Cainta. Patuloy naman ang paggamit ng mga booster pump upang maitulak ang tubig baha palabas ng Cainta patungo sa floodway area. Nakiusap naman si Mayor Nieto sa mga may-ari ng sasakyan na nagpa-park sa kahabaan ng Imelda Avenue na huwag harangan yung mga daanan papasok ng mga village upang makadaan yung mga rescue trucks at emergency response kung kinakailangan. Bukas pa rin ang mga evacuation centers sa floodway area, pasilidad ng Kabisig at sa Balay Community sa Imelda Avenue. Ito na ang ika-6 na araw ng overnight o 24/7 ang operasyon ng lokal na pamahalaan ng Cainta upang umalalay sa mga residente. Sa ngayon, patuloy na nakakaranas ng manakanakang malakas na pagulan dito sa lalawigan ng Rizal. At yan mulang latest mula dito sa Cainta. Audrey Goriseta, nagulat. Ayan.
Alright, Audrey, si Audrey kasi talagang kasama natin yan dito sa PTV at dahil baha nga dun sa kanilang area, hindi siya makapunta dito to broadcast pero he's giving us updates dun sa kanilang lugar. Now, Audrey, ano ba yung pinaka-explanation? Bakit tuwing ganitong bubuhos ang ulan ay talagang binabaha dyan sa Cainta tapos matagal humupa yung baha dyan sa inyong lugar? Ano ba yung pinaka-explanation? And meron bang pamaaring gawin para hindi naman ganito palagi yung magiging sitwasyon dyan sa inyo, Audrey? Okay, so mga kababayan po natin na kinukonsiderang bumili ng property, tumira dito sa area ng Cainta, siguro mas mabuting alamin nila kung gaano kataas yung mga baha sa location na plano nilang tirahan dito. Ang Cainta po kasi ay mababang lugar na napapaligiran ng mga boundary ng Taytay, Pasig, Marikina at maging ng Antipolo. Itinuturing po na catch basin ng Cainta dahil dito bumabagsak yung tubig ulan na nagmumula sa mga matataas na lugar gaya ng Antipolo City. May ilang kababayan po tayo na talagang nag-adjust na lang ng pamumuhay dito dahil alam nila na sa tuwing ganitong panahon, sigurado, talagang binabaha yung lugar na ito. Audrey, si Alan ito, dalhin mo kami dyan sa sitwasyon sa lugar ninyo simula kahapon o yung mga nakarang araw pa hanggang ngayon. Kamusta yung pagbaha? Dyan mismo sa lugar mo, sa paglabas ng bahay nyo. Okay. After Alan, kahapon ay nag-drive ako, sinubukan ko lumabas ng village. At hindi na ako tumuloy dahil nakita ko nung mga malapit na ako sa bukana ng village, talagang hanggang bewang na yung tubig baha. So ang malaking hamon ngayon dito para sa mga lokal na pamahalaan ay yung gaano magtatagal itong tubig baha. Hindi kasi inaasahan na magtatagal itong sitwasyon na ito dahil yung nakalipas na bagyong Krising ay nasa Hilagang Luzon at habagat lamang yung inaasahan makaka-affected dito sa may lalawigan ng Rizal. Gayunman, may tatlo pa palang sama ng panahon na inaasahang iiral sa ating bansa gaya ng bagyong Dante at tuloy-tuloy itong habagat. Marahil ito, Alan, marahil magiging malaking hamon sa lokal na pamahalaan yung paghahatid ng tulong kagaya ng pagkain at tubig kung magtutuloy-tuloy yung ganito kataas na tubig baha sa paligid ng Cainta, Rizal. Well, Audrey, ingat kayo dyan at maraming salamat sa update, Audrey Goriseta ng PTV.